Good morning everyone. Ayan, nandito naman po tayo sa ating devotional journey. So, yung aking pong ibabahagi ngayon ay maghahalong mentoring at the same time ay prophetic word na rin para sa bawat isa, no? Which I believe, hindi lang to para sa church kasi ang pamagat ay the church, ano? Ito yung pwede rin pang individual, kung anong pwede mo sabihin. So, purihin ng Diyos. Sabado na po dyan, Biyernes naman po dito sa aking lugar sa Canada, ano. Yan. So, yung aking po ibaba, yeah, malakas pala yung aking boses. Ayan. Lerma Rakasa, thank you so much for your time watching. Salamat sa iyong panonood. Eden Uy, Wilma Silang, Meds Katibog. Meds, kumusta na? Purihin ng Diyos sa iyong buhay. Ano? At lagay po natin ating pamagat, the church. O kaya pwede po yung my life. Yan, pwede rin yan. Buhay ko, pwedeng sa church, pwedeng buhay ko. Actually, ito po'y buhay ni Joseph. Alam nyo, ang buhay po ni Joseph ay malakas ang dating na alam niyo yun, nakaka-relate sa panahon natin ngayon. Sa panahon na kung kailan tayo nakakilala sa Panginoon, ayan, kung paano natin nakilala ang Diyos, nakaka-relate po yan sa buhay natin. Sa totoo lang, ibang usapan ito, ibang level. Yan pong buhay ni Joseph, sa totoo lang, ano. With the branches climbing over a wall. In other words, kung ikaw, kung tatanggapin mo ito ng iyong individual life sa ilang sariling buhay, pansarili, ang mangyayari, tayo po'y magiging mabunga, tayo po ay hindi mapipigilan, at ang ating pong pagkalat, no? Sabi nito, yung branches climbing over a wall, kahit gaano pa kataas aakyatin ito, dadami at dadami ang ating mga gawain, kumbaga sa church. Pag sa buhay mo naman, lalago at lalago ang buhay mo at hindi ka pwedeng mapigilan. Kung sa nangyayari sa iyong buhay, sa mga nangyayari sa mga nararanasan mo, may mangyaring matindi ang gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Yan, hallelujah! At ituloy po natin, ayan, tandaan natin yan, si Joseph mabunga. Ito po matindi. Matindi ha. 2026, marami pong archers tayo ngayon. Marami pong titira sa atin. Provoke him, sabi ng gano'n, no? Talagang archers provoke him, shot at him and attack him. Ngayon pong 2026, mas marami pong matatanggap na atake ang Christian world, Christian community, ang church, ang buhay natin. At wag po tayo mag-alala, sasamahan tayo ng Lord, hindi po tayo pababayaan. Tayo po'y makakalampas dyan, sa totoo lang, no? Kaya nga Joseph, mabunga. Kaya dinideklara ko na mabunga ka ngayong panahon ito at sa darating na mga araw, magiging mabunga ka. Ang church din ngayon, magiging mabunga lahat yan, ha? Purihin po ang Diyos. Tandaan nyo na yan, ha? Mas marami pong archers. Ang alam pa natin, pag sinabing archers, mga professional po yung namamana. At itutulak ka, ipoprovoke ka, no? Gagawa sila ng, excuse me lang po, gagawa po sila ng paraan para ikaw ay maring lumayo sa Panginoon o uh, hindi maging committed sa Lord. Gagawa sila ng paraan para ikaw ay sirain at hindi po ito magtatagumpay. Sa totoo lang, hindi magtatagumpay. But his bow stayed steady. Sabi nito yung iyo naman, yung sarili mong panlaban. Steady ka lang. Yung kamay mo, no, laging remain limber because of the help of the Mighty One. Naniniwala ka, tutulungan ka ngayong 2026 at ngayon po ang ating church, mararanasan natin ang double o matinding pagtulong ng Diyos sa buhay natin. Sobra. Makikita po natin yung favor ng God, double favor yan, double honor yan. At yung pong matinding pagtulong ng Diyos sa buhay natin. Damang-dama mo yan sa sarili mo. Tandaan mo yan. Mararanasan mo ang matinding pagtulong ng Diyos sa iyo. At easy ka lang, steady ka lang, at matibay yung panindigan because of the name of the shepherd. Ayan, kita niyo yung shepherd, di ba?
Talagang pan-church no? The Rock of Israel. Ang muog at bato ng Israel. Kung paano tinutulungan ng Diyos ang Israel, ganun ka rin niya tutulungan. Ayan. Because of the God of your father. danas na ito ng iba. Yung ating mga amain, nadanasan nila. Because of the Almighty who gives you blessings from the heaven above. At grabing pagpapala po ang bubuhos sa atin mula sa langit, ha? Sa 2026 nito, sa buhay natin, sa iglesia natin, sa church natin, blessings from the deep springs, pati baba, taas, baba, below the ground, at blessing from the breasts and womb. Grabe, no? Magiging talagang mabunga. Maraming mabubuntis sa 2026. Ang dami niya. Mabubuntis, magkakanak, at ang ating pong mga buhay ay talagang sobrang pagpapalain ng Diyos. Sa totoo lang, ito na yung panahon na hindi ka na nag-aabang kung ano na naman problemang mararanasan mo. Inaabangan mo na yung matinding kilos ng Diyos sa buhay mo. O, di ba? Hallelujah! Ang dami nito, no? Pagpapala sa lahat. Matindi yan Hindi tayo maubusan ng mga kapapanganak ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, dadami yung dumadalo palalo sa church. At tayo mismo, marami ring gagawin. Magugulat kayo kung ano talaga ang meaning o ibig sabihin ng Joseph. The blessings of your father are greater than the blessings of the oldest mountains and the riches of the ancient hills. Ayan. Yung pagpapala ng ama mo, mas matindi pa sa pagpapala noong naranasan nila ito at sa mga nangyari. May these blessings, ito tatlo yung pagpapala yan. Sa tatay mo nang galing, sa pinakanununuan mo na, at sa pinakadulo-dulo pa ng iyong lahi na pagpapala. Ang sabi ron, ang ay bubos sa may these blessings rest on the head of Joseph, on the crown of the prince among his brothers. Grabing pagpapala ng Diyos sa iyo. Iba ang titig niya, iba ang tingin niya, ibang klase kang pagpapalain. Ayan. JA1, ibang pagpapala ang tingin ng Diyos na ibubuhos niya sa ating lahat. Woo! Hallelujah! Woo! Grabe na to. At pagbati po kay Daisy Liwag at maging kay Edith Rodillas, Pastora, God bless you. Janus, ay nako, grabe. Grabe na to. At pagpapala, yung bang magtatagpo-tagpo yung blessing noon, kahapon, ngayon, at yung darating pa, sama-sama na sila lahat. Parating na sa iyo dahil kinoronahan ka ng Diyos, may crown ka Mas matindi ang kanyang pagtingin sa iyo. Ayan. Ang sarap talaga maging Kristiyano. Ang sarap pating maglingkod sa Lord. Ang sarap maging lingkod ng Diyos. Ang sarap din maglingkod sa under the JA1. Masarap talagang gamitin ka ng Diyos kahit saan. Ayan. Hallelujah. Ituloy po natin. Ito po kasi ang meaning ng Joseph. It means gather. Ngayon pong 2026 o kaya sa mga darating pang araw, ang ating church ay lalo pong dadami ang igagather niya. Magdi-disciple, win souls, making disciples, at pagkatapos ay grabe. Ang dami pang gagawin talaga. Nagdi-disciple ka na, win souls and making disciples. At yung disciple mo mismo ay nako, magwi-win din. Sunod-sunod na yan. Kaya nga ang tawag ngayon sa atin ay gather. Yan po ay ang meaning, yan po meaning ng Joseph. Ay grabe po. Naku, nung akin po tinitignan itong devotion na ito, ang sabi ko sa sarili ko, Lord, mangyayari ito. 2026 mas matindi, mas grabe, mas maraming gagawin pa ang Diyos. Grabe ang pagpapala ng church o grabe ang pagpapala ng bawat sa atin. Grabe ang pagpapala ng buhay natin. Grabe ang mangyayari sa ating groupings, sa ating anointed group. Grabe ang Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Matindi na to. Hallelujah! Sabi ni Mabelen Manzanero, Amen, buhay namin kay Jesus ay paganda ng paganda, pangat ng pangat, paayos ng paayos, at palakas ng palakas, at pabanal ng pabanal. Yes, huwag mawawala yan Pagbati kay Josephine Bagsit, God bless you. Ay grabe na to. Kaya mga kapatid, umabang na tayo. Ang daming gagawin ng Diyos.
Ngayon 2026, grabe ang dami niyang bubuksang pintuan para sa ating lahat. Yung Joseph kind of life gagawin din ng Diyos sa atin. Angat sa iba. Angat sa iba, grabe. No? Hallelujah! Tayo po'y manalangin. God, I thank you so much for these people na nag-join sa iyong gawain. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Maranasan ang iyong pagpapala, timala at ang iyong kapangyarihan. Maranasan namin ang kakaibang kilos ng iyong presensya. Maranasan po namin, Panginoon, ang marami mo pang gagawin ngayon. Malakas kami, pinagpala at sinasabahan ng Diyos sa lahat ng bagay. At hawak mo, Panginoon, ang aming buhay. Hawak mo ang aming mga labi. Hawak mo ang buong naming katauhan. Hawak mo kami. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong himala. Salamat at nagiging masunurin lamang kami sa iyo. And Father God, we thank you so much. We just want to give you all the glory, honor, worship, and praise in Jesus' mighty name. This I pray. Amen and amen. Ayan. Hindi po natin napag-pray kahapon ang ating bansa. Sa ating po nga ipag-pray. Lord, pinag-pray po namin ang aming mahal na presidente, Bongbong Marcos, at ang kanyang pamilya. Ganon din, Lord, ang aming Vice President, Sara Duterte, at ang kanya rin buong pamilya. Ganon din, O Diyos, ang lahat po ng mga senador, congressman, ang mga secretaries, Lord na ng aming bansa, ang lahat po ng pamunuan, maging sa kasama na po, O Diyos, ang mga governor, mayors, at vice and governor, vice mayor, at konsehal, bokal, at saka lahat ng mga ebahada namin, Panginoon. I-bless mo ang bansa, O Diyos. Huwag po kami magtumingin sa anumang mga bagay, bagkus maging mapanalanginin kami mga Kristiyano at makita namin na ang aming panalangin ay sinasagot mo. Salamat po, Diyos, sa kapangyarihan. We want to give you all the praises, the glory and honor. In Jesus' name, blessed Philippines. Amen and amen.